ayaw mo ng artista. Pero yung boyfriend mo ngayon is parang nag-artista, so parang kinain mo rin yung sinabi mo. Nawi-witness ko kasi yung mga gawain kasi ng mga artista sa akin. Magagalit na naman kayo sa akin, ha? Madali lang magkaintindihan na pwede na magtikim-tikiman. Bakit mas gusto mo mas bata sa'yo? Masarap eh. So, paano kayo nag-meet ng jowa mo ngayon? Tatanungin kita, malandi ka? Oo, pagkakilala na kami, 17 pa lang siya. Sino ang pinaka ng ghost sa'yo na taga-showbiz? Ay, nag-ghost. Ay! Oh my God! So, meron akong ex na natikman mo rin? Natikman ko lahat. Tama ba yun? Wow! Bahala sila mag-isip. Name one na artista na super plastic in real life. Halos lahat. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang guest po natin ngayon ay isang controversial comedian, sexy actress, ladies and gentlemen, Miss Kiana Reeves. Yes! Thank you so much. And of course, thank you Miss Aiko na naalala mo ako. Kasi di pa tayo nagkatrabaho, pero nagulat ako na gines niyo ako dito. Oo, kasi sinasabi ko sa team ko, gusto kitang at least dito makakwentuhan. Kasi parang pag napapanood ko yung mga interviews mo, nakakatawa ka. Parang happy-happy lang. Lagi lang. Kumusta ka? Okay naman. In love, konti. Konti lang. Mamaya nga pag-usapan natin yung pagkaka-in-love mo ng konti lang. Medyo busy. Oo nga, kasi meron ka daw cafe ngayon. Celeb Cafe. Yes. Nag-open ka, di ba? Matagal na akong gustong magnegosyo talaga. So, wala akong kamag-anak dito. So, walang mag-asikaso. Ngayon, medyo wala ng project pa. Ayoko naman sayangin yung panahon na matutulog lang sa bahay, na mag-aantay lang kung kailan may project. So, ko na yung productive yung buhay-buhay na, ay, may negosyo ako. Tama. Saan tong ang name is Celeb Cafe, no? Yes. Saan ito located? Sa Roses Avenue, Quezon City. Oh, guys, dalawin natin. So, nandun ka rin ba? Makikita ka ba nila? Araw-araw. Ayun, nandun sila. So, kung gusto niyo makita si Miss Kiana, andun siya. Yes. Siya ang magsiserve sa inyo. Ako yung magluluto. Pag wala yung mga staff, nag-duty ako ng morning. Then, minsan uwi ako ng bahay para babalik na naman sa gabi. Or straight na talagang walang tulugan. So, meaning to say, menu mo yan? Recipe mo? Yung mga sinaserve nyo? Di, pinagtutulungan namin. May cook ako eh. So, kailangan lang consistent lang yung lasa. What made you decide na magbi-business ka? Kasi yung showbiz, parang kanina pinagkukwentuhan na natin, di ba? Sabi ko, sige, mamaya mo lang. Eto na ang tanong. Bakit for a time, parang hiatus ka sa showbiz? Parang nagpahinga ka, medyo nawala ka? Bakit? May rason ba? Siguro, yung unang rason, nung panahon pa na medyo malakas, marami pang project. Ako naman yung napagod. Nagkaroon ako ng boyfriend nun. Tapos gusto ko yung simpleng buhay. Yung parang hindi mo kailangan bumangon ng mga call time. Di ba grabe yung call time natin? Correct. Madaling araw. Tapos uuwi, madaling araw. So gusto ko yung maranasan yung nasa bahay ka lang. Mag-asikaso Petiks lang. Yes, mag-asikaso sa jowa o magiging asawa mo. Kaso lang, pag katagalan, maalala ka pa rin ng mga sa showbiz. Pag in-interview ako, dire-diretso na naman yung project. Siyempre, para sa akin, siyempre, parang babigyan pa rin ako ng project. So, yun ang reason na gusto kong simpleng buhay. Nang dahil lang sa pag-ibig? Then, yun ang unang rason. Then, pangalawang rason na medyo nawala din ako, syempre wala pang project. Pag sinabi lang Kiana Reeves, controversial. Siguro, the way kasi ako, pag tinanong ako, parang lagi ako transparent. Unfiltered, no? Oo. Yung totoong sinasabi mo. Kaya siguro sila, hindi nila accept yung totoo. Kaya ang iniisip nila, controversial ako. Wala namang controversial kasi wala namang nagrereklamo. Wala naman, totoo naman lahat ng mga sinasabi ko. Siguro, ako lang siguro yung ganito na walang keme. Tama. Pero di ba yun nga yung nagugustuhan ng tao sa'yo. Kaya ka nga naging Kiana Reeves at minahal ka ng tao dahil sa pagiging totoo mo, no? Unang-unan, ginadjust din ako kasi sexy star ako noon eh. Tapos parang yung controversial about escort, parang alit ng tingin ng mga tao sa akin. Siyempre nararamdaman ko yun. Tapos ginadjust nila ako. May mga case-to-case basis kasi yun. So, to make it short, napunta ako ng PBB. So, doon na nagbago yung mundo ko. Nagiging sexy comedian na ako paglabas ko. Tapos
Tapos si Tito Boy Abunda yung manager ko. So medyo, syempre, umangat yung pagkatao ko noon. Then, na-realize nila na hindi mo ako masamang tao. Nagsasabi lang ako ng totoo. Yung naging controversial kasi nung na-interview ako, nung hindi pa ako nag-PBB, about escort. Kasi totoong nangyari yon. Mula noon, lagi na lang controversial na lang yung inaano nila sa akin. Na dahil nga, kung ako na-interview or tinatanong, nagsasabi kasi ako ng totoo. Pero malaki ang pasasalamat mo sa PBB. Oo naman. What do you thankful for sa PBB? Ayun, yung lahat. Kasi nabago yung pagkatao ko eh. Yung ang sabi ko nga na reborn ako. Dahil pagpasok ko, syempre hindi naman ako bata na pagpasok para ang haba pa ng panahon ko. Parang nandun na kasi ako sa middle age ko na napasok ako sa PBB. So ang hirap i-explain kung saan ako galing. May pinanggalingan kasi yung kwento ko. Syempre nakita nila dahil wala namang filter yung PBB. Eh hindi rin naman ako nagkipagplastikan doon dahil parang ang hirap naman makipagplastikan dahil sa buong buhay ko. Hinarap ko naman lahat ng kung ano lang yung totoo kahit i-judge ako ng tao. Eh wala, ganun talaga yung totoo. So na-real siguro nila na hindi ako masamang tao. Di ba ikaw rin yung kausap ni Bibi Gandang Hari, di ba? Nung time na yun? Kay Rostong Padilla pa noon. Nagulat nga ako nung akala ko nga liligawan niya ako. So may expect ka? May type mo rin siya? Siyempre, crush na crush ko yan si Rostom eh. Sila pa ni Carmina, isa sa magandang mukha din sa showbiz. Parang Piolo Pascual siya noon, kapanahunan niya. So nakita kami sa PBB. Eh hindi naman yun namin alam kung sino mga... mga kasama niyo. Ano yung talagang closed door yun. Kung nagpa-audition ako noon. So hindi namin alam kung sino-sino kami. So magkitaan, naka-blindfold kami. So surprise talaga yun? Oo. So nakita ko si Rostom, sabi ko, ay salamat. Tapos yun, nagiging close kami. Medyo parang mahilig siya mag-solo. Hindi siya loner siya. Tapos sabi ko, paano kaya ito makuha yung attention niya? So nagkuha siya na sa water dispenser. So tinabihan ko. Kaya sabi ko, hi. Sabi niya, gumanon siya. Sabi ko, I'm Carmina. Tapos, doon ko nakuha attention niya, tumawa siya. So, ayun, lagi na lang niya ako napapansin, kaya dumidikit na ako sa kanya. So, yun yung nangyari na, nung kinausap niya ako na about magtapat siya, akala ko talaga makatikim na ako ng Padilla talaga. Sabi ko, nagbago. Pero sobrang proud ako sa kanya. Are you still in touch with Bibi? Hindi na nga eh. Kasi, di ba, mas matagal siya sa... Pero nakafollow ako sa kanya sa IG. Kasi siya, pabalik-balik siya ng Philippines. Siya nagpa-vlog din siya. Oo, correct. Tapos, Kiana, after nun, doon ka sa PBB na-discover na talagang pwede ka maging comedy sexy actress, di ba? Oo, nagulat nga ako eh. Akala ko pangit ako. Kasi di ba, yung parang, syempre sa probinsya, nakikita mo, pag komedyante, nakakatawa ang mukha. So, inisip ko, nanalamin ako nun. Sabi ko, paano ako naging komedyante? Pangit ba ako? Tapos, tinanong ko si Tito Boy. Tito Boy, ba't napunta ako sa comedy? Sabi niya, ikaw kasi, hindi ka naman nagpapatawa, pero nakakatawa ka. Sabi ko, bakit? Siguro yung diction ko, Bisaya. Tapos hindi ko naman sinasadya na kakamali ako. Hindi, pero yung timing mo talaga eh. You're funny without trying to be funny. Ayun nga yung sabi ni Tito Boy. Tapos sabi niya, huwag ka nang mag-aral ng Tagalog. Kaya yung 25 years na ako sa Maynila, Bisaya pa rin ako. Yung patigas pa rin yung dila ko. Kasi hindi ko siya inaral eh. Anong probinsya ka ba? Cebu. Cebu. Cebuana. Mga malalambing. Tsaka talaga, ang mga Cebuana, pag nagmahal, sobra-sobra, no? Na pag nagmahal daw si Kiana Reeves, sobra-sobra. Dati. Hindi ba ngayon? Dati naubos yung savings, mga ganun. Ngayon ba hindi? Ano naman, yung nandun yung, siyempre yung totoong mahal. Pero yung nag-iingat na rin. Dahil takot na kasi ako masaktan. Parang masakit kasi pag broken hearted, di ba? Oo, no? So ayoko nang ganun na feeling, yung stressful. Sabi mo kanina, Kiana, nagkukwentuhan tayo ng short. Sabi mo, dati ayaw mo ng artista, di ba? Pero yung boyfriend mo ngayon is parang nag-artista. So parang kinain mo rin yung sinabi mo. Kaya nga eh. Kasi yung parang nawi-witness ko kasi yung mga gawain kasi ng mga artista sa magagalit na naman kayo sa akin ha. Yung mga madali lang magkaintindihan na pwede na magtikim-tikiman. Hindi naman siguro lahat. Hindi nga lahat. Kaya nga sabi ko magagalit na naman sila sa akin. Pero hindi mo kasi maiwasan. Like kung sinong kasama mo, talo na pag teleserye, nade-develop ka eh. Tapos mahuhulog yung loob mo. Di parang minsan, hindi naman lahat ng artista. Paano kung pareho kayo nang hinahanap? Kung pareho naman kayo matured, o bisita sa bahay, invite sa condo. Tapos walang commitment.
Ganon. So, madali lang kasi, di ba sa showbiz is puro magagandang mukha. Oo. So, nandun yung temptation, di Oo, ba? So, correct. kaya ayoko yung ma-stress na magsiselos ako. Eh ngayon, na-timing na nag-aartista siya. Nag-aartista, tapos mas bata sa'yo, di ba? Ay, puro naman bata. Bakit mas gusto Siya mo? nga yung pinaka, kasi nagiging boyfriend ko, 90. Oo. Bakit mas gusto mo mas bata sa'yo? Masarap eh. Siyempre fresh, di ba? Totoo? Oo. Ayoko ng Gusto ko yung makikita ko yung yung produkto na bagong luto. Ay, pero... Di ba yung kakain ka ng tinapay, di ba? Bibili ka ng, may bagong luto, gusto, ayaw mo ng bahaw. Bibili ka ng karne, ayaw yung bagong ihaw, ayaw mo ng kahapon pa, yung double dead. Parang ganon din yun. So, kaya na, itong boyfriend mo, sa tingin mo, yung pag mas bata sa'yo, pang matagalan yan or ano talaga? Hindi, yung parang yun kasi yung happiness ko eh. Ah, Yung ayaw ko kasi yung magjowa na kahit hindi ko gusto, for what? Ba't ako magjowa? So, bibigyan ba ako niya ng milyones para titiisin ko? Eh kahit naman bibigyan ako ng milyon kung hindi naman ako masaya sa kama. Tama. So yun ang babawal bang ganito? Okay lang, wala naman tayong sensor dito. Tapos? Ganun naman talaga eh. Ano gagawin ng babae at lalaki? Oo nga. So, yun ang iniisip ko na sundin ko yung feelings ko, yung happiness ko. Kasi isang beses lang tayo mabuhay. Ililimitahan ko pa yung mga gusto ko sa buhay. Diba? Gusto ko bata talaga eh. Kahit nung bata pa ako, gusto ko yung bata rin sa akin. Lalo ngayon. Lalo ngayon matanda na ako, di lalo bata gusto ko. So, paano kayo nag-meet nung jowa mo ngayon? Ilang years ang gap nyo? Medyo malayo-layo. Malayo? Ganun malayo. So, sa mentally nagkakasundo kayo? Or wala, to? Kasi syempre napapanood nila ako eh. Mga bata pa sila, napapanood nila. So, kilala na nila kabisado na nila yung personality ko. So, yung una-una niyang sinabi na aliw siya. Sabi ko, mahilig ka pala parang ginawa mo kong clowns. Punta ka na lang ng comedy bar. Sabi ko. Parang ganun lagi niyang sinasabi na hindi niya alam na namimiss na niya ako pag uwi niya. So, parang na-develop na hindi naman din niya balak na magiging kami. Kasi sabi niya na gulat lang din daw siya na bakit daw namimiss niya ako. Kasi asset mo din yung pagiging funny mo and saka siguro yung pagiging mabuti ng puso mo. Hindi lang naman yan. Nararamdaman siguro niya. Kasi nung una siguro tikim-tikim lang. Pero magkakilala na kami, 17 pa lang siya noon. True manager niya. Ang manager niya dati, kaibigan ko. Type mo na siya noon? Birthday, hindi. Okay. Kasi ayoko yung mga bata. Ayaw mo na minor? No minor. At least yung para of naman age tayong na. abnormal na. Mga Colombia naman tayo. Diba? Makulong naman. Kulungan. Makulong. Kulong. Makolombia tayo nun. Pag gano'n, para naman tayong walang kinatandaan. Tama. Pag mga 18, pwede na yun. Ayun. Nahiya pa nga ako sa 18. Sure na lang. Para maging 19 ka. Tsaka ayoko rin yung parang mukhang bata rin. May bata kasi na malaking bulas. Kasi maliit lang naman ako eh. Para pwede na. Tama. Bagay na bagay. Pero hindi rin mawala yung magkasama kayo. Tapos mayroong time talaga na mama mo. Oo, nasanay na lang ako. Ano nararamdaman mo? Pag wala lang. Open naman ako. Wala Dead man ako pakialam. Ang intiniti na walang reaction ng lalaki kung kinakahiya ba. Pinagtanggol ka naman niya. Hindi. Parang hindi naman siya nahihiya na pinakikilala ka naman, no, girlfriend ko. Ganon. One time, hindi. Hindi niya binawi. Pag-uwi talaga sa bahay, busy talaga ako. At hindi mo sinabi na na gano'n. Sabi niya, na-shock daw siya. Sabi na-shock ako. Hindi ko alam kung ano isasagot ko. Sabi niya, next time, pangunahan na niya. Kaya nararamdaman ko naman, lagi niya akong inaakbay. So, may tanong ako, Kiana, pag ganyang mas bata sa'yo, paano yun? Sa pag, magkasama na ba kayo? Live-in na ba kayo? So, paano yan? Share pa rin kayo sa gastusin or ikaw? Hindi, kung nasa bahay ko siya, syempre sagot ko siya. Hindi naman siya humihingi ng mga material na bagay. Dati, may mga boyfriends ako na may pahingi ng sapatos. Di ba? Bibihisan mo pa. Kaya pag mag-away, akin na yung damit mo. Lumayas ka. Balik ko sa akin lahat ng So, dati yun, nadaanan ko na yung mga ganyan. So, ngayon, na ako eh. Nag-level up ka na. Ayoko yung isipin na pera-pera. Kasi okay na ako eh. Tatanda ako mag-isa. Kumota na kasi ako noon. Bilang nabanggit mo na nagkota-kota ka, anong masasabi mo dun sa younger self mo dati? Kung may message kang gustong sabihin, anong gusto mong sabihin sa kanya? Hindi, siguro sa younger ko, mas gusto ko yung makatapos ng pag-aaral. Kasi nga, parang iba yung respeto ng tao pag mayroon kang natapos. Pero merong mga courses ngayon na online na you still can finish college if you want to pursue. Tamad kasi ako
Magpe-Facebook na lang ako. Aha. So, parang ano na yun, parang Dream mo na. wala na sa gusto mo na lang kumita. Parang napadaanan mo na yun, nalipasan na ng panahon. Tapos yung younger ko, siguro hindi ako nag-asawa ng maaga para ma-experience ko yung teenage life ko. Kasi hindi mo na-enjoy kasi masyado. 17, kinasal na ako. Tapos nag-anak. So, wala akong normal na nag-grow na. Parang pilit ba na, parang pag gano'n na sana, tapos na-stop. Kasi hindi ko nadaanan yung mga kalandi-landian. Kasi virgin pa ako noon. Oo, virgin ako kinasal. Parang hindi ako ng iba. Hindi ka nakapag-explore. Hindi na-explore. So, hanggang hindi maganda yung marriage life ko. So, tinakasan ko na. So, mas pinili ko yung happiness ko na hindi ito yung gusto ko. Parang hindi ko rin gusto yung naging asawa ko. Kasi pilit lang nga hindi galing sa puso na gusto ko na magpakasal. Kaya nasabi nila, ang mga komedyante daw, kung titignan mo daw, ang mga buhay nila, di ba, akala mo masayahin. Pero deep inside, hindi daw sila ganun kasaya. O malungkot siguro. Pero ako kasi hindi ako emotional eh. Parang normal sa akin na ganito ako magsalita. Pero hindi ako nagpapatawa. Kung tatanungin kita, at the rate things are going, masaya ka sa buhay mo ngayon? Sa ngayon, Mm-mm. financially hindi. Kasi nga, dahil may nangyari kasi na hindi maganda nag-invest ako, tapos hindi na balik sa akin yung pera. So parang masakit sa akin na pinaghirapan ko, tapos nawala lang. Di sana, binili ko na lang ng mga alahas. So yun ang medyo problema ko. Tapos may negosyo naman ako. Sa love life naman, masaya kasi may nagmamahal sa'yo kahit mahalayo na yung gap namin. So hindi niya ako kinakahiya. Mga parents sa side niya, tanggap ako. Masaya ako noon dahil hindi nila ako ginajudge. Tsaka tinanggap nila ako buong buo. Then sa sex life naman, ano ba, isa-isahin ba natin? Ikaw, kung gusto mo, masaya ka ba? Nandun na tayo financially, so emotionally, Oo. so sex life na lang kulang. Okay naman, nakakatawid naman. Ayos. Isa din yung nagpapasaya ng tao eh. Oo, Aminin mo natin. Nakaka-fresh. Wala naman kahit aanin mo yung pera. Wala kang sex life. Aanin mo may jowa ka tapos hindi kayo naggagalawan. So kasama talaga sa package yun. Kasi kung hindi ka masaya, umalis ka, alisan mo. Pero spiritually, ikaw? Spiritually, hindi naman ako religious. Pero ayoko kasi ipagyabang na ano ako sa Diyos. Si Lord na bahala kung gaano ka ka-deliver, kung gaano meron kang paniniwala sa Kanya. So ayoko rin na yun, di ba iba magkapunta ng church, ipopost. Kasi para lang... Mga mapagpanggap naman yun. Kunwari lang yun. Ako kasi, nasa sa akin na yun. Nakakaalam yun yung boyfriend ko lang. Gaano ka, kay Lord. Siguro kung hindi ako God-fearing, pinulot na ako sa kangkungan. Hindi na ako mag-guide ni Lord. Kasi kung wala kang Diyos, mapupunta ka talaga, mapariwara ka. Kung meron kang natutunan sa lahat ng pinagdaanan mo, Kiana, ano yun? Siguro acceptance. Kasi, di ba ngayon, usong-uso yung anxiety, depression. Sa panahon namin, sa ulo lang yan, parang gutom lang. Ay, kumain ka na, nalipasan ka lang ng gutom. Depression na agad ngayon. Anxiety, magka-problema lang na konting financial anxiety na. Hindi ko naman minamano yun. Mas stronger kasi yung panahon nun. Parang batak kami sa problema. Parang natitrain kami sa bahay na hindi kami binibaby. Ngayon kasi, di ba, maano na yung child abuse. Parang ano ba yan? Yung parang mapalo mo lang yung bata. Pwede ka na ireklamo. Noon, grabe yung palo noon. Ang laki ng mga pantal. Pero doon na-disiplina ka. Tsaka na-train yung mga bata dati na mas malakas ang loob, no? So, yung bagay-bagay kasi kung ano natin sa realidad, hindi kasi natin control ang buhay. Yung destiny natin is by choice yan, di ba? Kung saan gusto mong landas. Pero yung nilaan, yung nakatakda na tadhana kay Lord para sa'yo, hindi mo na makokontrol yun. Kung ano yung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi yan para sa'yo, hindi talaga. Kahit anong gagawin mo, hindi talaga para sa'yo yun. Kaya na-realize ko, yung acceptance niya, kung ano lang yung mayroon, tsaka sa realidad, lagi kang babase sa realidad. Ano mas importante sa Kiana? Kasikatan or yung love life mo? Ngayon, kung papapiliin kita, love life or ano? Or kaya mong pagsabayan? Kaya naman sigurong pagsabayin. Pero ang kasikatan kasi, dream ng lahat ng tao. Huwag na tayo magplastikan, di ba? Dream ng lahat ng tao yon na maging Catherine. Sige, doon tayo sa Gen Z. Ikaw ba naman sa nakatayuan ni Catherine na ayaw mo ba nun, di ba? Hindi yan para sa lahat. Pili lang yun ni Lord. Na ikaw ganyan. Talaga yung pagsikat ng tao, dream ng lahat ng tao yan na sumikat ka. Pero hindi mo rin siya control. Kasi nagdidepende rin yan sa timing. Ikaw, talent mo, di ba? Ang pagsikat naman namin, naghuhubad-hubad kami, di ba? Yung parang pag magkaiba tayo ng genre. Or kasikatan, magagamit mo kasi siya eh. Kahit saan, pangalan mo, makakuha ka ng trust ng tao. Kasi nga... Tsaka sa kasikatan din, pwede ka makakuha ng pag-ibig. Oo. Siyempre, yung mga lalaki, pila-pila. Dadaanan ko yan. Oo. Paglabas
paglabas ko ng PBB, nakapila lahat ng haba ng hair ko. Pili ka na. Pili ka lang ng pili. Oo, parang kung sino yung bet ko. Sino yung bet ko, tapos lahat gwapo. So, ikaw ba naman sa na yun, pipili mga boys sa'yo. Tapos yung love life kasi, hindi mo alam kung kailan magtagal. Kasi mahal ka, mga 1 year, tapos 2 years. Tapos bigla na lang kayo mag-break ng, sabi ko, ano ba talaga? Sasabihin, walang forever. Ang hirap mamili na love life or kasikatan. Siguro dito na lang ako sa sikat para maraming love life. Hindi kung hindi, next. Diba? At least ang pangalan mo nandyan lang. Correct. Ay, hirap ayoko sumikat kasi mahal ako ng jowa ko. Tapos malaman mo lang, may mga babae pala. Diba? Niloloko ka lang. Baka hindi ka pa rin kasi natatapat sa tamang lalaki, diba? Pero kung malay mo naman jowa. Paano ba malaman na tamang lalaki? Kapag nagtagal kayo at napapasaya ka niya. Lagi naman matagal yun, 5 years yung mga jowa ko. Kahit mga bata. Nagmukha na nga ako nanay eh. Parang hindi mo maiwasan yung magdidisiplina. Dahil pag mali, lagi ko kinukorek. So, siyempre naririndi sila. Para daw ako nanay. Ay, ingay mo. Pero ma-realize nila pag nag-mature na sila. Wala kasi ako kaaway na ex. Kasi na-realize nila na napatama sila. So, lahat ng exes mo, kaibigan mo? Oo. Maliban na lang kung mayroon silang girlfriend tapos pinagbawalan na kausapin ka. Pero positive naman yung mga nila sa akin. Pero hindi na ako babalik. Once an ex for you is an ex. Ex na talaga, no? Tama. Kahit gwapo ka pa dyan. Talaga, kahit bumalik-balik pa sa'yo, never. Never ka nagkaroon ng relasyon na mas matanda sa'yo. Or mas may edad. Never. Gusto mo talaga ka-freshness na. Kasi yung mga nanliligaw naman sa akin, mga bata din naman eh. Ang mga may edad kasi, mauutak na kasi yan. Magugulang yung mga yan. Siyempre, gugulangan ka ng mga yan. Ang dami ng experience yung mga yan. Siyempre, alam nila lumusot. Kasi dami na nila, di ba? Ang mga bata, mga walang kamuwang-muwang. Siyempre, nag-aral pa lang yan. Yun na, realidad. Di ba? Ang mga may edad na, marunong naman loko. Di ba? Yung mga bata, nag-aral pa lang manloko. Diba? Diba? Dito na lang ako sa nag-aaral pa. Malay mo, correct ko pa. Kaya kunyari, ikaw ang guidance counselor ko ngayong araw na to. Anong pwede mong mapayo sa akin? Ay, perfect ka na kasi. Ang hirap mo na mapayuhan. Hindi. Parang wala naman ako karapatan magpayo. Hindi lang. Kulang nga isang araw lang binigay ng Panginoon sa akin na makausap mo ako na, kunyari, tayo, session tayo. Anong pwede mo ipayo sa akin? Ang tagal ko na rin sa showbiz. Mga 2004 ako nag-start. Wala ako narinig sa'yo na negative. Siguro may mga jowa-jowa na hindi nag-work yung normal lang yun. Wala namang exempted dun. Kahit Miss Universe ka pa Pag hindi talaga mag-work ang relationship nyo, yun naman narinig ko sa'yo. Then sa acting, wala kang masabi. Gusto ko ngang makasama ka pero sana, diba? Oo nga. Oo. Bago man tayo maging centennial. Diba? Makatrabaho mo lang si Miss Aiko. Oo nga, diba? Tapos yung mga friends mo, before pa, hanggang ngayon, friends mo pa rin sila, diba? Lalo na ngayon, nasa politics ka. So, nandun yung public service. So, wala kang wala ako. Ang ganda-ganda. Diba? Parang payat-payat nga ngayon. Nakita kita dati, medyo chubby ka. Pero diba, na-disiplina mo yung sarili mo. Parang nasa tao talaga. Ibig sabihin, kung nagawa mong paayusin yung sarili mo na papayatin yung... Kasi disiplina, mahirap yun eh. Mahirap mag-control ng pagkain. Mahirap mag-control ng mga sweets o Pag nagawa mo yun sa sarili mo, ibig sabihin, goal-getter. Responsable tao. So, wala nang masabi sa'yo. Sayang naman. Kaya gusto ko pa namang humingi ng payo sa'yo. Sige, tanong mo ako. Love life. Love Love life or gusto mo ba yung mag-helicopter? Tama ba yun? Wow! Bahala sila mag-isip, di ba? Eto na lang. Tatanungin ko na sa'yo, mag-games tayo. Kaya na. Total, wala kang mapayo sa akin, mag-games tayo. May tatanungin ako, kilala kang palaban, di ba? Hindi ka umuurong sa lahat. So, meron tayong gagawin ngayon. May tatanungin ako sa yung mga questions. Pag hindi mo nasagot, may consequence ka, ha? Ay, pero pag sasagutin mo, edi winner. Ano yung consequence? Eto. Unang-una, ito ay sagot or lagok. Dapat, originally, may iinumin tayo. Kaya lang hindi pwede. Kasi love ka namin. Dahil hindi siya pwedeng baka mawala ang visa. Oo. Meron siyang ginawang injection. Hindi muna. So, ang gagawin lang namin, ito-twist namin, sagot or lagok. Instead of lagok, gagawin namin, consequence na lang. Sige. So, unang-una, name one na artista na super plastic in real life. Sagot or magko-consequence ka na lang? Or gusto mong ma-headline bukas? Nag-isip ako, plastic. Oo. Halos lahat.
Hindi, actually, kaya tayo na pagkamalang mga plastic. Oo. Kasi takot kasi tayo magkamali. Yung hindi siya kaplastikan, nag-iingat lang. O na parang baka magalit si ganito, baka anong sasabihin, ganun. Parang natuloy tayo mga robot na wala na tayong sariling realidad sa buhay na bawal magalit, bawal na kasimangot. Di ba, lalo na ngayon, social media. Mapicturean lang, ang sama ng ugali ni ganito. As much as possible, nakasmile tayo, tapos mabait sa lahat. So, parang kaplastikan na yun eh. Ako kasi, yung pag kunwari, naka-full foundation ka pa, siyempre mukha ka multo. Pwede pang picture. Ate, nakita mo naman ate, tapos ipopost mo sa social media, tapos sasabihin, ang ganda-ganda mo. Ako pangit, di ba? So, ginagano, pinaprank ako. Pwede mamaya na lang, uuwi ka na ba? Kaya hindi pa naman, mamaya, mag-ayos mo na ako. Para maganda naman, artista naman ang dating ko. Ginaganon ko. So, hindi ako takot na tumanggi. Dahil yan ang ayaw ko eh. Parang, hindi naman ako pinanganak para i-please ko kayong lahat. Ang nakikita ko lang sa showbiz, kaya nabansag ang mga plastic. Kasi kailangan nating maging Ayaw okay. natin maging maka-offend. Oo, lagi tayo maging okay sa lahat. Parang punto ka. So, kung mait ang ulo mo, hindi ka pwedeng makita na mait ang ulo mo. I agree with her. So, eto na lang. Sino ang pinaka ng ghost sa'yo na taga-showbiz? Ay, nag-ghost. Ay, natikman ko lahat. Oh my God. So, meron akong ex na natikman mo rin? Ay, hindi ko pa naman panahon si Jo Marie. Talaga? Siguro pag napanahon ko pa yun. Pero siguraduhin ko hindi kayo muna. Okay lang. Mahirap talaga sa showbiz, no? Oo. Parang ang hirap talaga mag-trust sa mga kasi lapitin talaga tayo sa Oo, tukso sa temptation no? Kasi lalo na pag magkasama kayo palagi, yung nasasabi mo kanina no? Tsaka, gwapo lahat maganda, gwapo. So, syempre, di ba, walang tapon. Maliban na lang kay Empoy. Pero si Empoy is very, charismatic O, si Empoy naman kasi, dinadaan niya sa, yung sense of humor. Oo, diba? Yung mga babae pa naman, yun pa naman yung weakness nila. Oo, diba? Pag mapatawa mo, yan, Tsaka siguro, si Empoy mas bata sa'yo. di, busog ako. Kakakain ko lang eh. Friend ko yun friend natin yan si Empoy. Oo naman, love natin si Empoy. Next question. Ano ang pinagsisisihan mong relasyon? Ay, wala naman. Ay, lahat? Oo. Mayroon lang yung panahon ng pandemic. Nagkaroon ako ng boylet. So, 1 month lang naman. So, hindi ko na... Paano ka nakita ng pandemic? Ano lang, online? Gwapo kasi sa face mask. So, nung pagtanggal, na-shock ka? Hindi kasi nagkita kami. So, ngayon, nang nangyari, pinalaya siya sa apartment niya. Wala nang pambayad. Napunta sa bahay ko. Nung nakilala ko siya unti-unti, parang ayaw ko na. Sabi ko, paano ko ba ito palayasin? Kasi wala na matirhan. Hindi ko siya counted na as a boyfriend. Kasi hindi ako na mahal ko siya. Paano mo siya pinalize eventually? Sabi ko, push ka doon sa mga kaibigan mo. Kasi bata pa siya push ka doon. Akala, nahiya siya sa akin dahil ayaw niya umalis sa bahay. Masyado naman siyang dikit sa akin. Ako naman, push ko siya ng push. Para hindi halata na ayaw ko na. Pumasyal talaga. Bumaba ako sa guard. Kuya, band lahat. Walang papasok, walang kahit sino. Hindi siya nakapasok, hindi siya nakabalik. Pinatay ko cellphone ko. Ayun na, may tip kayo kay Miss Kiana. Para hindi halata na Tapos pag i-on mo na lang cellphone mo, pag kinabukasan, talaga naban ka, bawal kasi umakyat talaga dito. Pandemic. Ay, iba ka. Ang tinik mo. Eto, may question ako. Na-in love ka na ba sa isang taken? Ay, hindi. I never. Hindi. Kasi marunong kasi ako rumispeto ng relasyon. Naniniwala ka din sa karma. Oo, kasi masakit yan dahil kung gagawin sa'yo yun. Tsaka parang iniisip ko, ang dami-dami ng lalaki. Bakit makipag-agawan ka nun? Tsaka mabaho na yun. Kasi syempre galing na sa girlfriend niya. Na-shock si UI ko. Hindi parang, di ba syempre, pupunta sa'yo, pupunta sa girlfriend, pupunta sa'yo. Parang hindi mo siya magiging sa'yo kasi mayroon siya. So ano lang yung habol mo, yung sa'yo. Kasi ang puso niya nasa girlfriend niya Hindi naman para sa'yo. Kasi kung para sa'yo, hiwalayan niya yan, lilipat siya sa'yo. Pero kung gawin ka lang third wheel na ayaw parang wala namang respeto. Parang nire-respeto ko sarili ko. Ayoko namang laruan mo lang. Mas nire-respeto kita dahil dyan. Diba? I love it. Ayoko, kahit malandi ako, respetuhin ko naman sarili ko. Tatanungin kita, malandi ka? Oo, pag single ako. Parang ako yung, pag may bet ako na lalaki, ako yung gagawa ng moves. Move talaga? Oo. Sayang pag uuwi sa bahay, hindi mo na makita. Yun. Diba? Sabi ko, saan ba yun? Ano number nun? Diba, ang hirap hanapin nun. Magpapakita kung gawin ko lahat. Paano ka magpa-cute? Paano magpa-cute ang Miss Kiana Reeves? Siyempre yung namatayan, eye contact yan. Tapos tititigan mo yan. Tapos iinom ka ng baso. Hindi mo siya titigilan. Alam na kasi, siyempre yung mga lalaki, alam nila na may gusto sa kanila. Parang tayo din may magusto sa atin yung lalaki. Nakatingin lagi. Ganun din. Para maramdaman niya na type ko siya. So yun na yun. Makuha ka sa tingin. Tapos after nun, ano na? Pwedeng umuwi na sa bahay.
Tapos yun, ganun lang. Enjoy life. Wala naman akong masyadong problema. But that's when you're single. Pero Oo, pagka single. loyal ka Kasi na. wala akong sinaktan, Tama. wala akong inargabyado na tao. Pareho naman kaming gusto na kung bet niya ako, edi halik ka na. So, kung maging gusto niya ako, pwede naman niya akong tuloy-tuloy, magiging kami. Pag hindi, edi goodbye. Kasi pahirapan pa natin sarili natin. Papakute ka pa, tapos magsisisi ka lang, hindi ka makakatulog, hindi mo na makita yun ulit, yung bet mo. Kasi ayaw mo ng life na what ifs, wala kang ifs and buts. Parang hipokrito na, gusto mo ano naman ngayon kung gusto mo yun siya. Kung hindi ka niya pinapansin, di nga, diba? Uwi na, luha. Last question. Ano ang mas gusto mo? Mabilis pero intense or mabagal pero banayad? Doon tayo sa babagal. Banayad. Oo, sabi nga ni Dolphy, diba? Oo. Banayad whiskey. Diba? Yes, oo. Super love natin yung banayad whiskey. Oo. Kasi ang mabilis kasi parang patong. Yung papatong lang, tapos lalayas na. Mas maganda kasi yung mararamdaman mo yung Babae yung ka. galing sa sa puso, na hindi lang galing sa baba. Kasi mararamdaman mo yun kung sa baba lang. Kasi yan lang parang nagmamadali pa nga Tapos walang kiss, walang ganun. Parang makaraos lang. So, ang pangit naman nun. Gusto ko yung yung free naman yan bawal ba hawakan, di ba? Hawakan mo yan, galawin mo lang. Explore. Karamihan kasi ngayon ay ko, nagmamadali lagi. Ah. Gusto instant, parang noodles na ba? Oo. Parang, alam mo yun na yun? Okay ka na? Oo, tapos sarili lang nila inisip nila. Okay na sila. Alam mo, Mga Kiana, Gen Z ngayon, ganun. kung meron akong gustong wish ngayon na nakausap kita, gusto kitang makatrabaho on a longer level. Ay, talaga? Oo, kasi ang Sana. saya-saya mo kausap. Ay, naku, mamoblema din ako, Miss Aiko. Kasi sa set, kahit tapos na ako, hindi ako i-pack up. Oo nga, kasi aantukin sila Sabi ko, Diri, kanina po ako, wala na ako eksena. Hindi, mayroon pa. Tapos magbubulungan sila kasi ayaw nila ko i-pack up. Oo, kasi ang saya-saya mo kausap. At saka, matalino ka. Talaga? Oo, may sense kang kausap. Thank you, Oo, thank kasi you. you just see yourself, parang akala mo, nakakatawa ka. Hindi, may sense kang kausap. Never a dull moment. At ayoko rin kasi yung parang malungkot. Hindi naman na pagising ko, ganito na ako. Yung may, kunwari, maraming tao. Tapos, hindi naman na maingay ako na, gusto ko lang na masaya. Tsaka, tinuturing ko lahat ng tao na pantay. Yung, kunwari, may mga makeup artist, mga cameraman. Parang naghaharutan lang kami doon. Kasi pag mayroon ka kasing pinili na dapat ganito yung trato pag mga mayayaman, mahihirapan ka Dahil nagbabago yung anyo. Parang ibang tao ka dahil may kasama kang mayaman or sikat. Tapos ganun ka, burara ka pag porkit mga mahihirap, maliliit na tao. At saka dapat pantay-pantay na. Kaya ganito ako na madali lang ang buhay sa akin. Wala kasi akong pretentious na, na tinatago. Dati tinatago ko yung ID ko. ID? Bakit mo tinatago? Baka makita ng boyfriend ko yung year. First time, lahat ng boyfriend ko, never nila na alam ang edad ko. Oo. Sa Google ba hindi Ay, naka-declare? hindi naman totoo yun. Tapos, yung boyfriend ko ngayon, wala akong choice kasi parang nagpabaksin ata ako nun. Tapos kailangan ng ID. Kasama ko siya. Nakatiwangwang yung ID ko dun. Nung una, kumuha ako ng visa. Kasama ko siya, galit ako. Ba't nakatingin ka dun ka? Tapos sabi ko, ano nangyari sa'yo? Kasi bigla ako nagalit. Basta mga sitwasyon na ayaw ko makita niya yung ID ko. Alam naman niya na mas patanda ako sa kayo, wala nang pakialam. Tapos minsan pag mag-away kami, isusumbat sa akin. Ikaw parang bata, ano ka na, ganun. Tapos ganyan ka pa rin umasta, ganun. Parang susumbat, porkit alam mo yung edad ko, susumbat mo. May numero talaga, matanda ka na, pwede may numero talaga pag ikaw ganito edad mo. Pero Kiana, hindi mo ba naiisip na senyales yun na baka ito na? Kasi siya lang ang bukod tangi nakakaalam ng year ng Kaya nga tsaka kapag mag-away kami, lagi ko pinangunahan. Kasi inisip ko, ayoko yung unahan ako layasan. Gusto ko ako mauna, lumayas ka. Para ako pa rin yung mauna. Siyempre, ang record, ako laging yung nakipaghiwalay. Inisip ko, baka this time, ako na yung hihiwalayan nito. Pag nag-away kami, uwi ka na sa inyo. Huwag ka nang bumalik ka. Iba-block lang kita. Inisip ko, baka totohanin. Kiana, kung nanonood siya ngayon, anong message mo sa kanya? Ang message ko sa'yo, babe, huwag ka nang manood. Diyos ko, lagi hinahalugug lahat ng mga mga interviews ko. Tapos tawa siya ng tawa. Hindi, seryoso naman ako pag sa bahay. Grabe, pag lalo na sa negosyo. Kasi pera yan Napaka ko sa mga expenses. Kaya lang naman ako hindi emotional. Dahil matagal na ako dito mag-isa sa Manila. Ayaw kong maisip ko yung family ko doon. Kasi pag naisip ko yun, syempre malulungkot ako. Pero minsan-minsan lang ako umiiyak. Pag umiiyak ako, ibig sabihin galing na talaga yan sa puso. So sa kanya naman, siguro blessing talaga siya dahil yung parents niya. Boto sa'yo? Parang sobrang supportive. Mayroon naman silang
Bisaya. Tapos siya, bago kami nagkakilala, ano siya, title siya sa lugar nila. Kasi nagpa-pageant siya. Dahil sa TV commercial din siya. Tapos nag-artista. So, hindi siya yung pinulot lang, diba? Yung pinagmamalakiin niya ako sa mga kaibigan niya. At siya, nalungkot na ako eh. Ba't ka nalulungkot? Kasi nung nag-away kami, yung nagharapan kami ng mga kaibigan, akala niya galit na ako sa kanya. Kasi ang dami niya sinasabi. Yung mga ayaw niya sa akin, akala niya galit na ako. Nakikinig lang ako sa kanya. Tapos yun lang yung narinig ko sa kanya na, syempre babe, tinatanong ko ng mga kaibigan ko. Syempre, lagi nilang tinatanong sa akin, mas masaya ba daw ako sa sitwasyon ngayon? Sabi ko, ba't ka naman nila tinatanong ng ano, nagmukha ka bang kawawa dyan sa mga post natin? Sabi, hindi, yung totoo na. Sabi ko, ano nga masaya? Sabi niya, syempre, inisip nila hindi na ako magkakaanak. So, nanggagaling sa kanya yun. Open kasi ako sa about dyan na nasabi ko, baka maay-ay ako ha. Ginaganon ko siya. Yung, syempre, friend naman natin si Miss Ay-Ay. Yung parang 14 years, naghiwalay sila dahil naghanap ng anak. Parang ganun. So, pinangunahan ko siya. Parang open kami sa ganyan. Pero seryoso kasi siya that time. So, paano nga ikaw? Tapos sabi ko, nga, ano nga yung ano mo? Sabi niya, wala ganun talaga ang ano iyan ang tadhana ko. So, sa isip na lang niya yun. Sabi ko, sabi mo lang yan, syempre ma-realize mo rin yan. Pero anyway, hindi ko na rin iniisip. Ayoko pangunahan. Oo, huwag natin pangunahan. Only God knows. Yeah. Pero naano ako nagaling sa kanya, ayaw kasi niya magsalita ng mga ganyan. Parang takot siya sa akin na ma-open ako. Eh ngayon sinasanay ko siya na mas gusto ko yung totoo. Tama, open. Oo, mas gusto ko yung magsama tayo pero kilala natin isa't isa kaysa naman mayroon kang iniisip dyan. Tapos tinatago mo lang sa akin. Correct. So idadaan mo pang bababae. Kasi kung hindi ka na masaya, walang sumakal sa'yo. Kasi kuta na ako eh. Una kuta na talaga ako. Walang sumakal sa'yo. Ang importante masaya ka. Hindi pwedeng ako lang masaya. Dapat masaya tayo pareho. So kung hindi ka masaya, magpaalam ka. Hindi pwedeng nandito ako tapos maghanap. Yan naman yung foul mo. Wala kang kakampi nun. Pero pag maayos ka na kasi ganito, ganun, walang problema yun. Basta honesty talaga is very important in a relationship. And communication. Yeah, yun yung communication siya kasi pag mayroon siya sasabihin, takot siya sa akin na, kasi syempre Bisaya ako, mataas talaga ang boses ng mga Bisaya. Hindi pa ako galit nito. Tapos inisip niya na, galit ako lagi, asisigaw na ako. Ito yung galit. Gusto mo talaga ako magalit ha? Kaya ayaw niya magsalita ng baka ma-open na ako magalit. At least yung mere fact na ayaw ka niya ma-offend, ibig sabihin, mahalaga ka sa kanya. Siguro. At saka the mere fact na nabuyang-yang may ID mo, mahalaga din siya sa'yo. Kasi hindi, napagod na ako kakatago eh. Pero at least iba, Kiana, yung effort mo na yun na willing ka nang i-let go ang isang bagay na tinatago mo for so long para sa isang tao, isa na yun, di ba? Kaya ko lang naman tinatago, naiinis kasi ako, yung parang pag mag-away, yun ang ano yan nila. Alam mo, Kiana, dapat hindi mo intindihin yung edad mo. Ang mahalaga, wala sa itsura mo. Diba? Thank you. Diba? O, diba? Alam mo yan. Kaya, salamat ha for guesting. Sana hindi ko madadala dito. Sana next time naman makatrabaho na kita. Kasi ang saya-saya mo kasama. Tingnan mo, short pa lang ng kwentuhan natin. Dami-dami ko na natutunan at nalaman sa'yo. Nakakatuwa kang kasama. Ayokong sabihin nakakatawa ka. Kasi pag sinabi mong nakakatawa yung tao. Nakakatuwa because nakakapagpaligaya ka ng tao. So, sana marami ka pang mapaligaya diba, ng tao. Miss Aiko, mahirap magpatawa din sa showbiz. Super. Yun nga yung sinasabi ko lagi. Kasi ako dramatic actress talaga ako nakilala. Mas madali magpaiyak ng tao kaysa magpatawa. Kaya blessing niya na marami kang napapaligayan tao. Thank you. So, wag kang mapagod, Kiana, and wag kang mawawalan ng pag-asa. Pag mapagod ka, isa lang pupuntahan mo. Sementeryo. Pagod ka na eh. Huwag naman, hindi pwede. Laban lang. Oo, Ladies and gentlemen, Miss Kiana Reeves. Yes! Thank you so much, Miss Ay.